So nagkawayan lang kami. Nasa stage ako, nasa baba dahil nagtitiktok ako no, kaya kawayan lang kami. Nagsisinyasa kami, magkikita kami ng gabi, pero hindi kami nagkita eh. Tapos the following day, nag-text siya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto po, grabe ang confidence nitong si Luis Tro, abot po sa langit. Buti na lang kung maimpyerno ka, di ba? Abot sa langit itong confidence nitong si Luis Tro dahil sinabi niya kapag raw ang impeachment trial ni VP Sara ay matagalan, ay magagalit na raw ang taong bayan. Huwag mo kaming idamay dyan, Luis Tro. Huwag nyo kaming idamay dyan. Heto pa, panoorin natin itong balita, itong si Coque Ridon, okay? May gimmick na naman ginawa. May gimmick na ginawa. At last but not the least ay pakikinggan po natin ang opinion ni Attorney Salvador Panelo, ang dating spokesperson ni Tatay Digong sa Malacanang, ay nagpalabas na po ng kanyang reaksyon sa mga nangyayari sa ating politika. At ito po, maganda po itong si Attorney Panelo kasi po straight to the point at maraming laman ang kanyang mga explanation. Okay? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Paki-like, paki-share itong video natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. At at the same time, wala namang bayad yan yung mag-subscribe kayo, okay? So heto po, panoorin natin itong balita patungkol kay Luis Tro. Dinamay niya pa ang taong bayan. Mensahe po kaya sa tingin niyo would it send if the Senate remains preoccupied po with internal leadership issues while an impeachment trial is pending? Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial, no? Ito yung tanong ko sa inyo, taong bayan. Totoo ba na magagalit tayo kapag ang impeachment trial ay madelay ng madelay? Kayo. Magagalit ba kayo? So, ang totoo pa nga niyan ang taong bayan ayaw ng impeachment trial na yan. Kasi dagdag dagdag na naman budget yan sa ating bansa. Yan ang isa sa pinaka dahilan yung ginagawa ninyo na bumagsak po ang ekonomiya natin. Totoo. Yan ang dahilan. Sila yung mga nagpapahirap sa atin sa bansang ito. Yung kanilang hearing ng hearing, atat na atat itong mga babaeng ito. Ito sila. Ang dami niyan sila De Lima, sila Franz Castro. Yan ang inatupag nila, ang kanilang pansariling interes sa politika. Wala na silang pakialam sa atin kung tayo po'y maghirap ng ekonomiya natin. Wala silang pakialam. Sa kanila, manatili ang kanilang posisyon, harangin ng maaga itong si VP Sara para sa kanila pa rin ang susunod na kabanata. Mga garapal rin, no? From my last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. And remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayanang Pilipino. Huwag niyong idamay. Huwag niyong idamay kami. Yang impeachment trial na yan, sa inyo yan. Kayo po, political gain ninyo yan. Huwag niyo idamay yung taong bayan. Nakakaumay na yung mga palusot ninyo. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial. Hindi kami magagalit. Matutuwa pa nga kami. Yan ang katotohanan. Alam niyo ba kung sino yung itinutukoy niyang magagalit? Mga dilawan, mga loyalista, mga pinklawan, at itong mga makakaliwa. Sila yung magagalit. Pero yung taong bayan na tunay na mga naaapektuhan dito sa crisis na ito, galit kami dyan sa impeachment na yan. Kaya wag nyo kami idamay. Okay? Wag nyo kami idamay. Punta tayo dito kay Attorney Sal Panelo. Dito tayo makinig, may matutunan pa tayo. Ito, play. In less than a month, the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte should begin. But with power struggles intensifying in the Senate, what could this mean for the trial? Marami tayong itatanong sa ating bisita ngayon. Let's bring in former Chief Presidential Legal Counsel and, of course, Manila Times columnist Salvador Panelo. Welcome to Political Beat, sir. Magandang gabi sa iyo. Alright, sir. Destructive Senate gridlock ang term na ginamit ninyo. Destructive po, tapos may mga sinabi pa po kayo na some senators na merong parang showboating tendencies about yung papakalagad daw, papaaresto yung mga ganon.
Pero, yung ganitong klase bang gulo, sir, mangyayari kung panahon ni President Digong, what would would he have done pag may mga ganito? Hindi mangyayari yun kasi hindi siya nakikialam. If you remember, dun sa speakership row, bumaba siya sa zona, hindi niya alam bago na pala speaker. Hindi niya alam yun. Ayaw niya makialam talaga. Obviously, sir, mainit yung ulo niya. Muntik pa mag-walkout sa sarili ng zona. O, kasi nga, hindi niya alam kung anong nangyari. Kaya, pero dito, ay nakikialam kasi ang Malacanang dito. Oh, pero yung kay Senator Cayetano po, yung speakership raw, yung supposed term sharing kay Lord Alan Velasco, mukhang miniting sila ni Pangulo pagkatapos at nag-sorry si Senator Cayetano, Congressman Cayetano sa kanya. Are you privy to the details of that meeting, sir? Ang alam ko, kasi nandun ako nung pumunta yung tatlo. Opo. Parang, kasi ayaw makikialam nga ni Presidente Duterte, pero nakiusap sila kung pwedeng ayusin. So, napagkasunduan nila, ang naitsapwera doon si Martin. Supposed to be, he had the numbers. Pero yung dalawa, ang lumabas na, sila nakinabang doon sa meeting. Dahil term sharing, pero hindi naman sinunod din Kaya nagkagulo sila. Uli. Sir, for the first time, maraming nag-agree sa inyo na mga nasa kabilang hanay, yung sinabi nyo na hindi kayo naniniwala na kumbaga pinag-iinitan ng ang dating majority. Hindi, kailangan in context. Ang sinasabi ko doon, kasi parang meron tinitira dyan sa majority. Sabi, ang context noon, kung talagang may kaso yan, regardless of whether majority or minority, dapat talagang kasuhan. Yun ang context noon. So sinasabi ninyo, pero ibang opinion nyo, of course, kay Senator Bato. Yung sinasabi po ninyo, it's pre-existing na yung mga kasong ito bago pa nangyari itong gulo sa Senado. Correct. Alright? Kaya lang, alam po ninyo, ganito yan Ang tingin ko dyan, nagsimula lahat yan. Kasi ang pinag-uusapan yung away sa Senado. Pero kailangan hanapin natin yung ugat. Ang pinaka-ugat talaga niyan, nung nakialam ang Presidente, doon sa kaso ni Presidente Duterte, at saka nung nag-initiate sila ng impeachment. Talagang ang tingin ko dyan, ang balak talaga nila ay i-disqualify si Inday Sara. At since si Presidente Duterte ang pinakamatinding influencer para sa kanyang anak, kailangan mawala rin siya. Doon nagsimula yan Kung hindi nakialam ang Presidente Marcos Jr. dito, wala sana yan. Kung sinunod niya lang yung paulit-ulit niyang payag na walang jurisdiction ang ICC, na hindi siya makikialam. In fact, he said, I will not, ano sabi niya? We will not cooperate in whatever form or shape. Sinabi niya rin na, kasi tinanong siya ng diretsan, pag meron bang warrant of arrest, isi-serve niyo. Hindi. Ang problema, bumaliktad siya. Doon nagsimula yan Yung gulong yan. Kailan yung, ano yung huling words na exchange ninyo ni dating Pangulong Duterte? Hindi kami nagkausap kasi nasa Hong Kong ako noon. Ang problema, nung mag-meeting sila, wala ako. Kasi tumatawag siya sa akin ng tanghali. Hindi ko naman napansin. Yung pala nag-meeting sila ng gabi. Nalaman ko na lang yung desisyon niya nung siguro mga pasado alas 12 na ng gabi. Kaya nga hinabol ko siya sa airport. Pabalik. Kasi gusto ko siyang pigilan. Pero nabalitaan nyo na meron? Hindi, alam ko. Kaya nagpunta nga kami doon. Nung araw din yon. I remember, di ba 9 yon? 11 siya inaresto, di ba? 9 yung event So nagkawayan lang kami. Nasa stage ako, nasa baba Dahil nagtitiktok ako noon, kaya kawayan lang kami. Nagsisinyasa kami, magkikita kami ng gabi. Pero hindi kami nagkita Tapos the following day, nag-text siya. Hindi ko naman napansin. Nalaman ko na lang ng gabi. Inaantay ko yung tawag niya. Nag-close door meeting daw sila. Kasi ang bala ko sana, sasabihin ko sa kanya, pakiusapan ko siya, pumirme ko muna ng 2 araw. Kasi ang bala ko noon. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong. Kasi talagang ayaw niyang pumayag lahat. Gusto siyang, di ba, maraming mga offers sa China. Pero ayaw niya, pumunta ako noon. I wanted to tell him na, 2 araw ko muna rito, hayaan mo munang may gagawin ako sa Maynila. Kasi gusto kong kausapin yung mga grupo na salubungin natin. I was hoping na we could raise mga 2 milyon na tao para salubungin siya. Pero hindi nga nangyari dahil hindi kami nakita. Pagdating ko, nasa Villamor na siya. 2 araw. Hindi nyo nasabi kay Senador Go na kanyang na i-advise na huwag mo na tumuloy. Hindi. Bakit nga ba siya tumuloy umuwi? Hindi, kasi di ba, inanaw siya nung nag-speech siya. Sinabi Kung niya. aarestuin ako, Sinabi niya naman, di ba? ganun siya. Oo. Pag sinabi niya, gagawin niya. Wala makakapigil sa kanya. Kung nandun po kayo doon sa, may mga videos po na nakikita natin na si General Torre ay hinihila na itong si Martin Delgra at nag-final na ng issue na final warning kay Secretary Mejaldea, no? Kung nandun kayo, what would you have done, sir? Ako? Susuntugin ko si Presidente Duterte para tumumba. That's the only way to stop them from bringing him to the plane. Dadali mo siya sa ospital. Di ba? Kasi pag tumumba yung Presidente ron, paano mo? Siyempre, titingnan mo kung anong nangyari sa kanya. Baka naman pag-isin nung kayo yung sa O hindi packet, na bali, okay lang yun. It doesn't matter. Kasi ang purpose mo doon, pigilan. Kasi pag yun hindi mo napigilan, talagang iakit sa aeroplano yun. Pero kung may nangyari sa kanya doon, they will be forced to bring him to the hospital. Parang, okay. Attorney Panelo, sabi ng Malacanang,
parang sa mga nangyaring gulo sa Senado, and because of Bato's escape, lumalabas na parang nagiging biktima rin daw si Pangulong Duterte dito kasi sumasama yung paningin ng mga accomplices ni Pangulong Duterte sa mata ng ICC. I don't think so. Kasi from the very beginning naman, talagang mali yung ginawa nila kay Presidente Duterte. At kung ano pang gagawin nila sa mga tinatawag na co-conspirators, ganoon din yun. Ang pinaka-issue talaga yan, merong bang kapangyarihan sila sa atin? At tayo ba susuko ba natin ang sobereinty natin sa isang dayuhan? Hindi ba natin susundin yung ating saligang batas? Tama, ginagamit palagi na yung Republic Act 9851. Diba? Sabi nila, hindi. Under that law, may option na sumuko. Teka muna, hindi nyo binabasang maigi yung batas. Tingnan mo batas. Nakalagay doon, in the interest of justice, saka mo papasok yung option. O, tanongin natin sarili, is it in the interest of justice that we surrender a Filipino citizen charged of committing a crime in this country against a fellow citizen? Is that in the interest of justice? Is it in the interest of justice that we allow a foreign tribunal to try a Filipino citizen, effectively surrendering our country's sovereignty? Kasi malaya tayo, may sarili tayong sistema legal. Bakit natin pumapayag ng gano'n? Ano po ang inyong... Maliban pa, may dadagdag ako. Yung paragraph na yun, in the interest of justice, tapos sinasabi na you can surrender o extradite. Nakalagay pa rin sa baba, in accordance with law. Bakit nilagay yun? Kasi nga, under the Constitution, you cannot deprive a person ng kanyang liberty o kalayaan nang hindi ka papasok sa due process. Madalit sabi, yun ang titingnan mo muna kung ano sinasabi ng Constitution. Walang mamamayan na bibigyan mo ng pag-aaresto nang hindi daraan muna sa isang pamamaraan na bibigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol niya kanyang sarili. Sa ICC, hindi ko gagawin yan Dito lang sa atin. Kasi under the Constitution, bago magkaroon ng warrant of arrest, papayag ka muna. May preliminary investigation. They will be given the chance to rebut, whatever. And then, alam mo ba, tapos na yun, pupunta pa yun sa hukuman. And the Constitution says, the judge must personally examine. Hindi ko gagawin sa ICC yun. Doon, pag nagdemanda ron, issue mo ng warrant. Yun ang sinasabi natin na kailangan dumaan talaga sa due process. Hindi pa pwede yung, tingnan mo even the judgment ng foreign court, tingnan mo rules of court, kailangan pa mo sa lower court. May kinalaman mo ba kayo sa pagpili nitong bagong abogado? Sino yun? Yung pumalit kay Hindi. Nicholas Hoffman. Ang nangyari doon, talagang tapos na yung kontrata niya Kaya naganap sila ng litigator. Kamusta pala yung plano ninyo na mag-apply as an ICC Matagal accredited lawyer? Kasi maraming requirements, abutin daw ng isang taon Alright. Okay. Sir, sinasabi nila na, gusto ko malaman, anong opinion ninyo kay Yuse Claire Castro as spokesperson bilang you've been on that seat na once upon a... paano nyo siya i-rate as spokesperson? Naawa ako sa kanya. Bakit po? Kasi wala siyang access Ako hindi ako nahirapan noon. Kasi barkada ko, kaibigan, for so many years, pareho ang takbo ng utak namin. Alam mo ba noon, akala nila nag-uusap kami. Never kami nag-uusap before the briefing. Why? Tulog Tapos sinasabi ninyo, kasi alam ko ang takbo ng utak niya. ganun. Dahil magkaibigan kami. At yung ginawa namin, sa panahon ng kanyang administrasyon, matagal na namin pinag-usapan niya. Hindi ba ako nagpatakbo sa kanya? It took me 10 years to make him run. Kaya alam na namin, nag-uusap-usap na kami. Alam na namin ang gagawin namin. ano nga pala nangyari sa inyong mentorship supposedly kay Senador Robin Padilla? Ganun pa rin. Nandiyan pa Tuloy pa rin ba yun? Oo. Hindi naman nawawala. Nag-usap ba kayo tungkol sa force majeure? Ang galing. Sa force majeure? Yung definition ng Hindi naging kami controversial. nagkausap doon. Okay. Sir, you've sat inside Malacanang and watched the president, the ex-president work up close. Ano yung biggest misconception ng mga Filipinos about the wielding of political power na sa tingin nyo dapat nating maintindihan? Wala nga problema doon sa political power ni Presidente Duterte kasi yun nga ang nagbigay sa kanya ng insentibo para magawa niya lahat ang mga ginawa niyang legasiya. At ito naman si Presidente Marcos Jr. sinasabi, hindi ba mahina? Hindi ako naniniwala doon. May political power din ito Political will na tinatawag. You know why? Alam si Presidente Duterte, hindi niya gagawin yung pagsalaki niya sa isang religious group. Can you imagine? Yung, anong pangalan nila? KOJC, di ba? Religious group yon. Hindi mo gagawin yun kung ikaw isang matinong mamamayan. Pero nagpadala siya ng 3,000. That's one. Number two, bakit may political will? Biro mo, napakulong niya si Presidente Duterte. Binaliktad niya yung foreign policy niya. Pangatlo, hiniya niya si Torre. Pwede naman niyang bulungan na lang kasi resign ka na lang. Pinahire niya in public. Ganon din si Bersamin. May political will yung mama. Kaya alam, para sa kanya. Hindi para sa bayan. Para sinabi rin ni Joker Arroyo dati tungkol kay Pinoy. Huwag nyo ano yan. Isipin mo, nakapagpakulong yan ng ilang. Mga ganon, di ba? Okay. Attorney Sal, marami man nalilito ngayon kasi may Sal Panelo Jr. na. Oo. Ba't naman sila malilito? Pareho naman takbo ng utak namin. Pareho ba? Pareho. As a lawyer, paano mo siya i-rate? Mas magaling siya. Unbiased. Sabi niya nga, mas magaling siya sa akin nung bata-bata pa siya. Sabi ko, kasi alam mo, may kwento ako dyan. Nung nasa Ateneo siya, law.
Siyempre, dahil kapangalan ko, Junior eh. Sabi niya, how are you related to Sal Panelo? Sabi ng pro. Sabi niya, he's my father. Tapos sabi no, let's see if you're as good as your father. Alam mo, sabi ko, ano sagot mo? Kung hindi kita anak. Siyempre, sagot ko dad, I'm better than my father. Anak nga kita. Iba ka talaga, Attorney Sal. Okay, 20. Let's see. Kala ko gusto mo pag-usapan natin yung quorum eh. Para sa Kasi inyo. actually, yun ang pinagkakaguluhan nila yung quorum. Di ba? Ang daming, sabi ko nga yung part 2 ko kasi, hindi lumabas kasi mahaba eh. Opo. Part 2 ko, sinasabi ko doon, I'm so amused by various legal minds reading the same constitution, reading the same Abilino versus Cuenco, na iba ang basa nila. Iniisip ko na lang, siguro dahil ayaw talaga nila kay Inday, ayaw nila kay Presidente Duterte. Tingnan mo ha, maliwanag naman yung saligang batas natin. It's unequivocal, it's clear, na nakalagay doon, pagdating sa quorum, majority vote. Simple-simple lang sila. Ilan ba ang mga senador? 24. Oh, ano ang majority? Di 13. Bakit kung ano-anong nilalagay niya dyan? Kasi nasa ospital. Wala namang sinasabi yung saligang batas niyan eh. May nakalagay ba doon? Na kung may sakit ka o nasa abroad ka, hindi bibilangin yung pagdating doon sa calculation ng majority vote? Wala. So bakit ka naglalagay? Pangalawa, ini-invoke nila yung Abilino versus Cuenco. Sinasabi nila na, ang sabi nung na-justices doon, pwede ang 12. Mali. You know why? Hindi nila binasa masyado. In fact, wala nga ruling eh. Why? Because they were evenly divided. 4 ang nagsasabi na 12, 4 naman ang nagsasabi na hindi, 13. So walang ruling with respect to that. Table. Eh, ba't nila ginagamit? Pero itong nangyari doon noong 2015 na yung 17 na senador available, yung 12 pinayagan, may mga ganun po. Pero anyway, Attorney Sal, there's as many lawyers as there are opinions as there are many lawyers. So, but there's only one constitution. When the constitution speaks clearly, there is no room for interpretation. Huwag mo nang lagyan kung ano-ano pa. Okay. Attorney Sal, you've defended some of the most controversial figures sa balita natin sa Philippine politics. Looking back, was there ever a moment when you privately thought, yung kasong ito ay legally defensible pero morally uncomfortable siya? Paano ninanavigate ng isang abogado dapat yung linyang yun? Hindi. Kasi di ba sinasabi nila na lawyers lie? Never. It's our clients who lie to us. And we have to believe them kasi sino paniniwala namin? Ano naman yung kalaban niya? Siyempre, kung anong sinabi mo sa amin, paniniwala namin yun. On the basis of what you told us, di gagawa kami ng paraan. Either i-defend ka, kung guilty ka naman, kasi papaaminin ko siya, ano ba, ginawa mo ito? Hindi. Opo. O pag sinabi mong opo, hahanap ako ng mitigating circumstances. Or prior to that, aregluhin na lang natin to. Talo ka rito. Pero kung ayaw mo pa areglo, gagawa ko ng paraan na mamitigate natin. Pero I cannot lie for you. At kung during the trial, meron kang hindi sinabi sa akin at nagulat na lang ako, iiwanan kita. Si Inday Sara, si VP Sara, kailan po kayo huling nag-usap? Or has she ever tried to... Nagte-text lang kami. I see. Nagkonsulta ba siya sila ever? Hindi. For advice? Right. Ano ang i-advise mo sa kanyang legal team for the upcoming impeachment? Magaling ang legal team niya, so I don't have to advise them. Ma'am, another thing, matagal ko naman pinagtatanggol na yung pamilyang Duterte ever since. Kasi nasa tama sila. Dahil kung hindi sila nasa tama, hindi mo ako mapagtatanggol. Tatahimik na lang ako. Alright. On that note, marami... Yan ang pinakamatinding sinabi ni Attorney Sal Panelo ha. Kaya raw, ipinagtanggol niya ang pamilyang Duterte kasi laging nasa tama. Kilala naman natin itong si Attorney Sal Panelo na magaling na lawyer at hindi ito basta-basta na kakampi kahit sino. Okay? Kasi mautak eh. Alam yung batas, behave, very reserved sa kanyang mga sasabihin. Hindi yan basta babanat ng administrasyon o nino man, no? Hindi yan basta-basta babanat na sa tingin niya ay basta lang makabanat. Siya po ay bago niya babanatan ng isang politician o politiko, alam niya na sablay ang politiko na yan, kaya babanatan niya, no? So kaya nga nakakahanga eh. Kasi ang isang Attorney Sal Panelo na magaling na lawyer ay hanggang ngayon ay yun pa rin, consistent siya na kung ano man ang opinion ng mga Duterte, yun rin siya. Hindi yan nagbabago kasi pareha sila ng utak eh. Dating spokesperson ito sa Malacanang, which is sabi nga niya no na kahit hindi pa nagsasabi si former President Duterte, alam niya na yun ang gagawin ni Tatay Digong kasi pareha nga sila ng utak eh. Hindi kagaya ngayon dito sa administrasyong Marcos, si Claire Castro kawawa. Kasi wala siyang first hand na information na maibibigay niya dito sa media
for example, bigyan ko kayo ng example, yung nangyari po na health issue patungkol kay BBM, wala siyang maisasagot doon si Claire Castro. Ang lagi niyang pinapaulit na sinasabi doon sa media, fake news yun, hindi ito tama. Pero kung tatanungin mo, ano ang kanyang detalyadong nangyari sa hospital ni BBM o ano yung update ng sakit ni BBM, wala siyang maibigay kasi wala siyang access kay BBM. Kasi even si Claire Castro ngayon, hindi siya hindi siya binibigyan ng Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman